today. We praise and worship you. We give you thanks for all the things you continue to provide for us and your families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times you have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us the unending grace and training, that we become used to it. Compassion for others. Just the limits to such conversations in mind. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم وحد صدورنا بين المسلمين والنصارى والأمة إلى صراطك المستقيم. اللهم امنحنا العيش بالأمن والسلامة والأمن المستدامة في مدينة الأهوال. وابصر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. May nagmanawa, magiging talang, manotod ka karusod, kung ikaw ang ikaw mo talang, kung hindi ka talang, kung ikaw ang buhay na tinaanan talang, usato ka pusundo, ganaan ito pag-gusto, ang buhay ko ito, ang buhay ka pag-gusto, halaan, kalinaw, pag-gunabi, ang pag-bukbo, o ikasabot ako'y ulit ka lang. Ay mo ang pamahalang ako ng pagbubato ng pag-ampo o piano ng buhay nyo, ay kapay ko ninyo na ako'y ang lahat. Bayang Panginoon, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man. Sa iyo'y ibigay, tungkulin ko gampanan, na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Bayang ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man. Sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko gagampanan, na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Maaari na po tayo. Magpapasalamat po kami sa pagdalo po ninyo ngayon sa ating second card viewing. So, ang section po na narito po dapat ngayon ay anim po. Kasi po, ang dalawa ay nasa classroom nila dahil may pupuntahang iba yung kanilang advisor. So, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, unang-una, yung grades po ng mga bata ng nagdaang quarter, ng second quarter. So, ito po yung mga agendas. Inuna ko na yung pinaka-last.
which is yung pinanggit ko po ay mamaya po after nitong mga agendas po natin. So una ay educational tour or field trip. Pangalawa, perfume making activity. Pangatlo, second quarter grades. And lastly, ay classroom project. Okay. Next, fifth is school content. Sixth ay birth certificate. Seventh, field demonstration. Eight is attendance. And ninth is a third quarter examination. 10, other matters. And lastly, yung card viewing po natin. Okay, so unahin na po muna natin yung ating educational tour. Sa educational tour po natin, ito po yung ating mga pupuntahan. Para sa mga gustong sumama, at pwede pa rin po tayong magpalista sa mga nagnanais kong sumama para po sa ating field trip. Una, Dream Lab, Rizal Park, Kilometer Zero Marker, Rizal Execution Ground, KKK Museum, El Deposito, at Intramuros Walking Tour. So lahat po yan ay may kinalaman sa anong subject po. Okay, salamat po, AP or sa history. Ito po ay magaganap malapit na po, January 25, which is Saturday. Sa 25 na po, pero hindi pa po huli ang lahat kung gusto po natin sumama. At ang halaga po ng ating tour is 1,590. So, hindi hikayat po namin, voluntary po ito pero hindi hikayat po namin na sumama po ang lahat. Kung hindi man po lahat, ang ilan po sa atin, po. Ito po, para po sa mga nagtatanong, ano po ba yung 100 pesos na hinihingi ng mga anak po natin? Yung po is yung materials para po sa perfume making. Ito naman po ay sa magiging performance task po nila sa science. Science, okay, hindi lang po science. Kasama po ang TLE, ganoon na rin po sa math. So kapag po daw nag-avail nito, syempre ang bata po ang gagawa. Kasi syempre, materials po ang bibilin po nila, then gagawin po yun dito sa school. 3 subjects na po ang makukuha ng bata dito sa perfume making. Merong performance task sa science, performance task sa TLE, and performance task din po sa math. So, yes. Okay, tama po yung sabi ni Ma'am Brenda. Dito po, matututunan din po ng mga bata ang paggawa ng perfume. Then, possible, pwede din at pag nakahiligan po nila yan, pwede po nila yung pagkakitakan. Bukod sa natutunan po sila, maaari pa po silang kumita. Okay, para sa TLE yun, tamang-tama po yung kanilang lesson sa TLE, budgeting. Okay, sa perfume making po, para po sa mga nakapag-bayad po sa advisors po nila, sa Monday na po yun dadating at sa Monday na rin po gagawin ng mga bata. So, pwede po kayo okay, stand corrected po. Darating po ng Monday, pero po, gagawin po by Tuesday. So, kung sino man po ang hindi pa po or hindi pa po nakakapag-avail at nagsasabi sa kanilang mga advisor, pwede pa po kayong magsabi through message po or PM po. Hanggang Monday na lang po iyan, dahil po gagawin na po ng Tuesday. So, kapag wala po silang materials, wala po silang gagawin by Tuesday. Okay, next po, syempre ay ang second quarter grades. May expectation po ba tayo sa grades ng bata o sa grades po ng anak natin pagdating sa second quarter?
Recitation daw to. Hindi po. So, ito na lang po. Magta-thumbs up na lang po tayo kung tingin po nila ay naging maganda ang performance ng anak po nila ng second quarter. And thumbs down kung hindi po. And nakaganto lang po kung hindi po kayo sigurado. So, magkabilang ko po ng 3. Gusto ko po makikita yung mga kamay po nila. Kung thumbs up, thumbs down, or hindi pa kayo sure. Huwag na lang po ganito, ganyan na lang. Pwede hindi po kayo sigurado. Sige. 1, 2, 3. Ayan, may mga hindi sila sigurado. So, yung iba nag-S. Okay, kasi gusto lang po namin malaman yung expectation po nila. So, may mga parents ako nakita na nag-thumbs up. So, ina-expect nila na tataas yung grades ng anak po nila. Ngayon, kayo po ang nag-thumbs up. Ano po? Bakit po kayo nag-thumbs up? At bakit po kayo sigurado na tataas ang grades ng mga anak nyo? Hindi po ako galitan eh. Ayan, so tama po si Mommy. Sure siya na tumaas kasi nagmo-monitor siya. According sa monitoring niya, sa notes ng anak po niya ay mas kompleto yung gawa ng anak po niya compared last quarter. No po? Sino pa po? Meron ako nakita na ganon-ganon. So yung mga nagganyan-ganyan, parang kayo po yun eh. Na ganon-ganon, bakit po kayo hindi sigurado? Ayan, so tama rin po si Mami, hindi siya sure kasi baka kung nagpursige ba yung bata nung makita niyang pababa yung grades niya o lalo siyang kinamay. Sino naman po yung nagsabing ganito? O wala nang nagsabing ganito? Grade 6 na, Kayo wala po, nga ang papasa. expectation niyo sa grades ng anak niyo po ba? Kapatid niyo? Kuwera na, pasawa yung bata. Tamad pumasok. Ayan, Tamad so, gumawa ng asahan. tama rin po yung pagkakasabi ng kapatid ni ate. Ang sabi niya, hindi siya sure kasi sa notes naman po ng mga anak niya, tulad po ni mother, na monitor, pero hindi niya po alam ang performance sa classroom. So, pwede po okay yung mga notes, okay yung still work, pero sa classroom ba, pagdating sa performance task, okay po ba siya? O hindi po siya sumasali pagdating sa group activity? Nagre-recite ba siya o hindi po siya nagre-recite? Doon po natin hindi masyado nang-monitor. So, next po. Ayan, classroom project. Para po sa mga section na may classroom project, tulad, okay, o ang application, okay na daw po with the classroom project. Okay, wala. Ganun din po sa Dauntless. Wala rin po kami, ang project lang po namin ay cleaning materials. Sa section po namin, may nagbigay na po, and nag-aantay pa rin po kami sa next, sa candor po. Ayan. Ayan. Ito pong classroom project follow-up. Pakipakinggan na lang po yung advisor, no? Sa application, okay na daw po kayo. Ang resilient. Okay, pasensya na po. Kasi sa din po ako for ilang taon, 4 na school year ba? 4 na school year everyday po si Ma'am Brenda. Kaya lagi po ako napapa-everyday sa kanya. Kaya napaisip pa po. Iba naman, mali pa rin po, resilient po. So sa Allegiant po, okay naman po, wala rin po kayong project. Same as ng Dauntless, na ang project lang po namin ay cleaning materials. Then sa Candor po, 50-50. Para po sa mga parents ng Candor, yung 50 po or yung half po sa inyo okay na. Sa classroom project, yung half po ay hindi pa daw po. Sir Arthur.
Okay, wala na daw pong problema sa Divergent. Ay, wala pala si Ma'am ano. Okay, so, pagdating po sa Resilient, si Ma'am Marisa na lang po ang magpa-follow up sa... Kaya pagdating po sa Erudite, si Ma'am Marisa na lang po magpa-follow up sa GC or yung mga officers ko. Ayan. School form din o yung dating Form 137 para po sa mga transferees, no po. Kung kayo po ay lumipat dito sa paaralang elementarya ng San Juan at wala pa po kayong SF10 galing po or permanent record or Form 137 na galing po sa previous school or dating paaralan ng inyong anak, pwede pong paki-follow up sa dati nilang advisor na hindi pa po dumadating dito sa amin sa San Juan yung kanilang SF10. Sasabihan naman po kayo ng advisor nyo ngayon kung hindi pa po dumadating ang SF10. Sa application, may dalawa pang hindi dumadating na SF10. Alin dyan? Dalawa rin daw po sa alin dyan. So kung transferin kayo, magtanong lang po kayo, ano po? Candor po. Okay, dalawa po sa Candor. Ganun din po sa Dauntless. Yung mga transferring po ng Dauntless, wala pa pong dumadating na SF10. Isa na lang daw po sa Divergent. Okay. So, paalala po, para dun sa mga transferee at bago po dito sa ating paaralan, yung paki-follow up po sa dating advisor yung SF10. Kasi sila po ang magpapadala niya dito. Or mas madali po, pwede rin po kayong pumunta para mas madaling makarating dito. Makukuha niyo po at madadala niyo po dito sa San Juan. Okay po ba? Alright, salamat. Next po. Birth certificate. Okay, ganun din po para sa mga walang birth certificate. Binanggit na po natin to last time during our orientation. Third quarter na po tayo. Para sa mga hindi pa po nagpasa ng birth certificate, manyari lamang po, paki-double time po ang pag-aasikaso ng birth certificate dahil po once na naka-graduate na ang mga bata at nagkamali po kami ng spelling or possible na hindi nagamit ng bata yung pangalan na nakalagay po sa birth certificate niya, aayusin yun na po yan sa region. Unlike po na ngayon pa lang po nagbigay na po kayo ng birth certificate, grade 5 po, kunyari, Nebec po ang pangalan ng anak ninyo. Nebec ang nakasanayang isulat. Sa birth certificate may nakalagay Maria. So kung may bibigay nyo ngayon ng birth certificate, madudugtong po namin yung pangalang Maria. Kasi pwede lang po namin yung request sa division. Then i-attach lang po yung birth certificate. Pero kung nakagraduate na po sila at may diploma na po, tapos saka nyo po ibibigay sa amin yung birth certificate, hindi na po namin maayos yan. Kayo na po mag-aayos niyan sa region. Then may case din kami na nasa grade 7 na, dinadala po sa amin para palitan yung record ng bata, hindi na po namin yung magagawa kasi yun na po ang record niya dito sa school. Unless na aayusin nyo po sa region. Okay po? So, mukhang wala namang ditong may problema sa birth certificate. Kaya, hindi, yung mga nakaupo ngayon. So, kung yung para po sa mga nakaupo dyan ngayon, kung wala, joke lang po, ano? Galit. Kasi parang mga gusto lang po tayo makakita ng grades ng mga anak po natin, ano? So, para po ulit po sa mga walang birth certificate, mangyari lamang po, double time. Paspas na po sa pag-aayos ng birth certificate ng bata. Kung hindi pa po siya naka-register, paki-late register na po. Ano po? Good. 7. Okay, magkakaroon
po tayo ng field demo or field demonstration. Yan po ay magaganap sa buwan ng Pebrero or February 2025. Wala pa pong exact date. Malalaman din po iyan sa inyong mga anak na galing na rin po sa mga advisors. Ngayon po, advance lang po, pinapaalam na lang po namin sa inyo in advance para ready po kayo na may field demo po na mangyayari dito sa San Juan. Okay, ano yung field demo? Yun yung sasayaw po sila, no? Ayan. So, ang sasayawin daw po ng mga bata ay folk dance at isang rhythmic exercise. So, ibig sabihin, magpa-practice po kami yan. So, possible na mag-extend po kami ng oras, then mag-a-announce naman po kami. Kung hindi po kami mag-announce sa GC, nakasulat po yan sa notebook ng bata. Since grade 6 po sila, sinasanay po sila na bilinan. Kasi meron pa rin pong estudyante na kapag hindi po kami nag-announce sa GC, Mom, hindi mo sinabi sa GC eh. Pero sinabi po namin sa classroom. And then nagsimulat po sa blackboard and pinasulat sa notebook. Okay, next po. Ayan. Attendance. Napansin po namin matapos po ng Christmas vacation, medyo bumaba po ang bilang po ng attendance po namin. Naintindihan po namin na dahil sa panahon, mga inuubo, sinisipon, pero ipapaalam po sa advisor. Ngayon po, kung ipapaalam po namin sa advisor, okay po, nagme-message po tayo, walang problema, at least real time, nalalaman po kagad namin na kung anong dahilan po bakit wala po yung bata o kung hindi po talaga siya papasok. Pero, kailangan pa rin po natin magbigay ng excuse letter. No po, ang excuse letter po, huwag nyo po isulat sa papel. Pakilagay po sa communication notebook, wala po communication notebook, assignment notebook. Para po hindi nawawala. At yan po tulad ng sabi namin sa mga bata, paulit-ulit na every time na papasok yung subject teacher ninyo, papipirmahan. So, i-check nyo rin po pag nag-iip kayo ng excuse letter kung napapirmahan po ng anak po nila. Pag hindi po, malamang hindi po kayo at lumapit sa advisor or sa subject teacher. Ayan. So, additional, para po dun sa mga hindi po talaga pumapasok. For sure, mga early, yung mga hindi talaga pumapasok, wala yung magulang dito. Pero, kung may kakilala po kayo na magulang ng batang hindi na pinapapasok ang anak po nila, tingin nyo po papasa. Nakakasiguro po kayo na hindi po namin ipapasa yung hindi po nagpapapasok. Okay, next. Ayan. Ang lapit na. Kaya po kasama sa attendance attendance dahil ito na po. Ang exam po for third quarter ay sa February 7, 8. Okay, so malitan. Okay. So, ang exam, third quarter exam po ay sa February 8. Sabado yun. Sabado. Sabado yun. 7, 10, 11. 7. Okay, so tama naman po yung nakalagay. Ako lang po yung mali. So, February 7 and February 10 po. February 7 ay Friday, then February 10 ay Monday. So, yan, dalawang araw po yung exam po natin. So, ito pong date na to, wag po pa aakasahin po ang anak po nila unless na may sakit at hindi po talaga kaya. Yun po, kaya po, balik tayo na wala tuloy ako. Okay. Kaya po namin pinapalo ang attendance ng bata. Kasi yan na po yung exam. Kahit po
maibigay, halimbawa sa GC, yung mga naging lesson, pag hindi po sila naka-attend sa discussion, nakaka-apekto po sa exam. So, importante po ang pagpasok nila everyday. Other matters na. Other matters. Ayun. Bukod doon, kapag po kasi umabsent sila, katulad niyan, okay, may experience kami. Pag hindi po sila nakapasok ng schedule po o araw po ng exam, syempre, kukunin po nila yan sa ibang araw. Pag kinuha po nila yan sa ibang araw, hindi po nila yan pwedeng kunin during sa class hours. So, mag-e-extend po sila ng oras. Then, minsan, katulad ng second quarter, may experience po ako. Dahil po everyday, dalawang subject, meron kasalanan po rin po, meron pong hindi pong nakuha exam. No po, dahil din po, kinapos na rin po ng oras. So, natitenga, tulad ng sabi ni Ma'am Nivet, natitenga yung grades po nila. Hanggang minsan nakakalimutan. Lalo pag hindi rin po napapalo out nung bata. Pero may mga bata na magagaling na mangungulit talaga, Ma'am, hindi pa po ako nakapag-test, Ma'am, hindi pa po ako nakapag-test. So, pero may mga bata na hindi mo rin-test parang ganun po, So, mas maganda po sumabay po sila sa araw ng exam. Other one. Okay, sa other matters po tayo. Kung may concern po kayo, may tanong po ba kayo? So, tulad ng sabi po namin last time, pag may concern po kayo sa grades, walang problema, sabihin po sa advisor, sabihin po sa subject, teacher. Okay, last question. May question pa po ba? Well, coming. Simple lang ma'am. Yung question ko po is about the perfume making. By batch po ba yun? Since grade 1 to grade 6 po. By batch po ba sa Tuesday? Sa ano po yan, sabay classroom po siya. Hindi po dito Sa class, hindi po siya dito gagawin. Kaya po, sabay-sabay po ang dating niya ng Monday. And kami po, nag-schedule po kami na gagawa ng Tuesday. Since sa classroom lang po. May isa pang question. Sorry. Ito po, question din po. Since graduating po sila, paano po pwede na po mag-tackle ngayon yung about po sa voucher? Since graduating po sila, tapos gusto po namin i-transfer sa grade 7 sa private school. Meron pa po bang gano'n? Sa pag-aaral po, sa voucher po, sa mga ibang mga anak ano po, yung sa mismo school na po kayo magtatanong po kung ano yung proseso po mismo. Hindi po dito ang sa akin. Thank you po. So meron po By slot, Ang subsidy po na yun na binibigay ng government sa mga private schools, ang beneficiary po nun ay graduate ng elementary from public school tapos lilipat ng private school. So pili lang po ang mga schools na granted po nun. Tapos may slots lang po ang private school kung ilan ang bibigyan nila ng ganong subsidy. CI din pa. So, hindi po yung lahat ng mag-enroll sa kanila. So, ano dapat gawin? Mas maaga, mag-inquire na kagad dun sa private school na kanila gustong pasukan. Okay? Meron pa ho bang mga tanong? Pakitaas lang po ng kamay kung gustong magtanong at lalapitan po ng mikropono. Meron pa ho bang tanong? May
additional lang po, kasi nabanggit na yung sa grade 7. Kasi start na po ng early registration this coming January 25 din po. So kasama po sa may early registration yung incoming kinder dito sa school natin in grade 1. Ngayon, yung bata po natin, dahil since magka-high school na po, magkakaroon din po ng early registration dun sa mga schools po, tulad po ng Felix. Ano po? So, kung halimbawa po na kayo ay dito lang po sa Kainta o sa ibang school po, mag-inquire na po kayo. Kasi titignan nila yung bilang po ng mga estudyante papasok po sa kanila. Pero hindi po yun yung pinaka final enrollment po. Ano po? Baka kasi sabihin, nag-early registration mo kami sa Felix, but wala kami sa listahan ng main section. Inulit po namin early registration, inaalam lang po nila kung gaano karami po yung magiging intake para sa taon na yan. Kaya pwede na kayo pupunta or mag-inquire po sa ano po, sa Felix Phase February 25, Saturday po. At sasamantalahin na rin po namin ang pagkakataon, humihingi po kami ng tulong sa inyong lahat na kung maaari ay paalam sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kakilala, na magkakaroon na po ng early enrollment. Ano po? Early registration. Ano po? Para naman po madagdagan ng aming enrollment dito. Okay, yun lang po. At pinasasalamatan po namin kayo. At mahalaga po ang inyong tulong para sa karagdagang enrollment para dito sa paralang elementarya ng San Juan. Okay, may tanong pa ho ba? O, hindi ba nila itatanong kung sino-sino yung mga pwedeng mag-early registration na? Okay na? Wala na ho bang tanong? O, pang mga Kati, may dadagdag ba? So yun po, sir, mukhang wala na po silang tanong. Ulitin lang po natin, early registration ng January 25. Inuulit ko lang po yung binanggit ni Ma'am Erlene na registration lang po iyon, inaalam lang ang bilang. Kadalasan po kasi yung iba nagre-reklamo dahil nagpa-enroll na daw sila ng maaga, which is hindi po yun enrollment. No po? So dahil po dyan at wala na po tayong tanong, ito lang po yung pinaka-aantay po natin. Card viewing. Sana po may dala po silang sariling ballpen. Pwede pong picturean yung grade o yung card ng bata. Ano po? Dito po, kay Sir Danny, ang section erudite. Kay Sir Arthur, ang divergent. Sa akin po ang dauntless. Kay Mama Debet po ang candor. Ma'am Brenda, ang allegiance. And kay Ma'am Erlene, ang abnegation. Ganito po, para po maayos po tayo. Pwede na po pumila yung nasa unang line po. Ano po? Parang sa ano lang po. Pwede na po tayo